Eto, meron akong ni-screenshot na Bible verse. Actually, hindi ko alam kung anong verse siya talaga. Basta nakita ko lang, ni-screenshot ko. Hindi ko alam kung anong book siya. May nakasulat pala. Proverbs pala, 6. Ayan. Uh, Gusto ko yung content niya kasi para sa anak ko to. Pag laki-laki niya, makakaunawa na siya. Naintindihan niya to. And para sa akin na rin. Kasi ako ay very sinful. Sabi rito, Proverbs 6. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to Him. Parang talagang karimarimarim sa Panginoon. A proud look. Ang interpretation ko nito yung mayabang kang tignan sa mata ng Panginoon. Kasi tayo nakakapag-misinterpret tayo madalas ng kapwa natin. Ako medyo bias ako dyan kasi napagkakamalan ako mayabang. Minsan the way you speak, the way you stand, ang hirap naman din kasi ipakaka-humble mo yung sarili mo sa ibang tao, lalamunin ka naman, kala naman nila pwede kang abusuhin. That's the problem. But anyway, siguro mali ko pa rin yun to justify myself, but ang tingin ko rito yung proud ka. Sumasagot ka sa Diyos, parang gano'n. A lying tongue, sinungaling. Hands that shed innocent blood, mamamatay tao. And specifically, ang sinasabi niya rito, innocent blood. So, ako siguro sa anak ko, no, kung mapag-aaralan niya yung batas, justifying circumstances ng self-defense, hindi naman siguro kasalanan sa Diyos kung pinagtanggol mo lang yung sarili mo. And then, as a consequence, may namatay. Pero syempre, paglaki mo, pag-isip-isipan mo rin, baka naman hindi nga kasalanan sa Diyos, pero baka naman nakulong ka. You have to analyze, you have to think, you have to pray always. Pero ang sinasabi kasi dito, innocent blood. Yung wala namang kasalanan, tapos biniktima mo, pinatay mo, pinaslang mo, hinold up mo, nanlaban, namatay. A heart that devises wicked plans. Yung mga taong akala nila matatalino sila kapag magaling sila sa strategy na gumawa ng masama sa kapwa o makapanggulang ng kapwa o ayun, feet that are swift in running to evil. Iba, no? Yung ang bilis mong pumunta sa kasamaan. Ako, kasalanan ko yan. Na-stress ako, nanigarilyo ako. So I think the Lord hates that. Pero patuloy kong ginagawa. Sana yung anak ko hindi yan nagawin. Feet that are swift in running into evil. Diba? Ang binabalingan mo, kasamaan. Ang bilis mo kapag basta may pakinabang ka sa sarili mo, kahit kumapit ka sa masama o makagawa ka ng masama, okay lang. A false witness who speaks lies. Ito yung mga marites na minsan hindi naman nila alam yung story ng buhay mo kasi nungalingan yung kinikwento para siraan ka. Yung mga nagtetestigo sa korte, naninira. Ngayon, ako, opinion ko lang naman to sa impeachment na lang laban kay VP Sara. Tingin ko maraming sinungaling doon, yung mga propagandist sa politiko, mga marites, mga gustong kaluguran sila ng mga pagkukunan nila ng pera. Do not bear false witness against your brother, sabi, di ba? Mali-maling kasinungalingan para pagmukhain mong masama yung iba. Ako, I think nagawa ko rin yan. Yun nga lang, hindi naman ako nag-imbento. At saka ang pinagkikwentuhan ko naman, yung talagang kaklose ko lang. Pero siguro minsan, kung may sarili silang relasyon o pagtingin doon sa tao, pabayaan mo na lang sila. Pare ako, best friend ko, sinabi ko, visit ako rito kay Pedro. Si Pedro pala ay pinakikitunguhan niya in some capacity. So, bayaan ko na sila, di ba? Hindi naman kailangang magalit din siya kay Pedro. Di ba? Siguro, yun ang pagkakamali ko. And one who sows discord among brethren. Gumagawa ka ng gulo at pagkakaaway-away, hindi pagkakaunawaan. Gumagawa ka ng mga bagay na ganun.
sa mga magkakapatid. Hindi lang literal na magkakapatid, kundi tayo yun eh. Tayong tao, magkakapatid tayo lahat. So, kung mapapanood to ng anak ko pag laki-laki niya, huwag kang mapagmataas sa Panginoon. Lagi kang magpakumbaba sa Panginoon at sa kapwa. Huwag kang maging mapagmataas sa kapwa. Huwag mong ipagyayabang yung itsura mo, kung gwapo ka, kung matalino ka, kung na nakakaangat ka o hindi ka nakakaangat sa kapwa mo. Diba? Try to please God, and things na mga nagbibigay ng advantage sa'yo, those are gifts ng Diyos na dapat ipagpasalamat at pwedeng mawala anytime. Nabagok lang yung ulo mo, pwedeng wala ka ng talino. Masunog lang, madisgrasya ka lang, pwedeng hindi ka nagwapo. Magkasakit ka lang, pwedeng mahina ka. Pwedeng bawiin ng Panginoon. So lahat ng gifts, pinagpapasalamat, namumuhay tayo through His grace. No? And minsan yung pagsubok, dapat hinihingi ng gabay sa Panginoon talaga. At minsan pinagpapasalamat din yun kasi doon mo nakikita ang Diyos. Diba? Mapalad ka kung ang buhay mo ay puro tagumpay at hindi ka makakalimot sa Diyos. Siguro ikaw na ang pinakamapalad na tao noon. Hindi ka makakalimot to give praise and worship sa Kanya, tapos tutulong ka sa kapwa mo. Panalo yun. Huwag ka magsisinungaling, anak ko. Kung maririnig to ng anak ko. Hindi maganda maging sinungaling o yung maninira ka ng tao na invento mo lang naman yung kasamaan niya, hindi naman totoo. Huwag kang papatay o mananakit ng hindi naman nila deserve. Huwag kang magpaplano ng strategy na masama sa kapwa mo. Kung magpaplano ka man ng strategy, puro para proteksyonan mo yung sarili mo, hindi para manlamang. At huwag kang tatakbo papunta sa kasamaan, puro ka sa Diyos at punta ka lagi sa Diyos. At higit sa lahat, huwag kang gagawa ng kaguluhan. Ang pinakamaganda maging role mo bilang lalaki ka, Johan, protector, peacemaker. Ikaw yung may baon ng katotohanan lagi. Dapat gano'n. Speak the truth. Kahit na masakit, kahit nakakahiya for us minsan, o sabihin mo yung totoo. God bless everyone.